Recorded. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsama ko'y iaalay. Walang hanggang kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, kilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo kulang natagpo ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Maraming salamat po. Hallelujah. Walang hanggang pagsamba sa Diyos na dakila. Ikaw lamang uno. Maraming salamat. Ikaw lamang o Diyos ang aming sasambahin. Pupurihin na Ngayon, bukas at kailanman. Pupurihin, walang hanggang sasambahin. Laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. ang mamalagi
sasamba ka namin lubos. Hallelujah. Thank you, Lord. Good evening po sa lahat. Ako po'y nagpapasalamat na naging parte po ako ng prayer time na ito. At laki pong pasasalamat po na talagang may ginagawa ang Lord sa mga buhay natin. And even in our prayer time, talagang nakikita na marami talagang sinasagot ang Lord ng ating mga panalangin. And I really praise God na nung nag-umpisa nga yung ating prayer chain, no, I really thank the Lord na naging isa akong first base na, na early in the morning at 5 o'clock naging isang laking pasasalamat ko na sabi ko talagang ako ang mauuna. Sabi ko, I really very excited at that time. And sa ganun ding araw, no, nagkaroon din ng every Saturday kasi may fellowship din kami. So sabi ko, Lord, kailangan ako mauna kasi after pagpaktak ng 6 o'clock, mayroon din kami sa office na may worship. So yun talaga ang na-grab ko na opportunity na makapagbabad sa Lord. And I really thank the Lord na even at that time, no, talagang naipakita talaga ng Lord ang kagandahan ng prayer. So sana maulit at talagang uulitin natin kasi alam natin na in our prayer, no, may ginagawa ang Lord. Talagang may hindi mo man makikita instantly pero alam ko na in our prayer, no, God really moves. And yun lang sa gabing ito. At talagang alam ko na gagamitin tayo ng Lord sa panahon na parehas dito. Salamat Amen. po. Hello, good evening everyone. Maingay ang aming aso. Can you hear me better? Kasi ang aming internet nagsumasayaw daw. Hallelujah. Narinig ba ako? Yes. Amen. Hallelujah. Let me go to you in James 5:16, chapter B. Parang kalahati ng verse na to. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Hallelujah. Nakakatuwa lang kasi sa prayer chain natin na yun, nakita ko na parang kumukuha ako ng mga prayer concerns na nilagay natin. At isa sa mga prayer chain kung bakit na nabuo yung prayer chain kasi nagkaroon ako ng heart na ma-prayan si Pastor Almonia kasi sabi ni Pastor Hervey na kumakain na lang tapos nakahiga, nakaupo, bla bla bla. And then sabi ko sige gagawa tayo ng ganong prayer. Tapos nakikitaan ko siya na lagi niya nga sinasabi na sana ipag-pray din dito yung papa niya. And then ginawa natin yun. At ngayon nagdra-drive na yung stroke. Hallelujah. Nakita ko kanina na hallelujah. Di ba walang imposible sa Panginoon? Hallelujah. Praise God. Let's block your schedule and join us on our hindi na siya premiere. So this is our prayer chain. It's the Prayer Time Intercessors Prayers. You can join this Saturday, November 27, 2021. 12-hour na naman a prayer from 5 a.m. to 5 p.m. Manila time. So sinabi kanina si Sir ni Merlin na sana magkaroon ulit. And this time, you can register your most preferred time with our assigned admin kay Melanie Trinidad, yung Alion Dayan, yung kanyang Facebook, and you may send your prayer request to Sister Milet Piñecas. Uulitin ulit natin yon. Hallelujah! And this time, hallelujah, hakot-hakot na naman tayo. Alam mo ba na 99% na testimony na yon. So for the past week and this coming week,
ay talagang bunga ng prayer chain. At hallelujah, we will harvest more of our answered prayer. Hallelujah. Amen. And this time is our time to hear the word of God from Pastor Joe. Hallelujah. Glory to God. Watch out niyo pa sa yung ibang prayer, yung ibang testimonies pala natin. This Martes ngayon, di ba? Miyerkules, Webes, Biyernes, and Saturday hanggang Sunday. Lahat yan yung ng prayer chain natin. Hallelujah. Mga result ng prayer chain natin. At talagang mamangha kayo kung gaano ka answering God yung ating sinuserve. Mighty and strong ang ating Panginoon na talagang generous siya na mag-answer ng lahat ng prayers. Hallelujah. Hello, Pastor Joe. Good evening. Hello, good evening po. Okay, so thank you very much once again for this opportunity to share with you as brothers and sisters in Christ, and of course Amen. to this group chat prayer time. So mga ka-prayer, maraming salamat sa inyong mga presensya ngayon, to your attendance, and of course for your attention to meditate the Word of God. I'd like to share tonight in the book of Joshua. Joshua chapter 6, 1 to 5. Ito po yung conviction ng Panginoon sa akin while I'm seeking to share, Lord, ano ba yung gusto mong maibahagi ko ngayon? And the Lord impressed me about Joshua chapter 6, verse 1 to 5. Joshua chapter 6, verse 1, it says, Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, See, I have given you Jericho into your hand, its king and the mighty men of Valor. You shall march around the city, all you men of war. You shall go all around the city once. This you shall do 6 days. And the 7th priest shall bear 7 trumpets of rams, or rams' horns, before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priest shall blow the trumpets. It shall come to pass, when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, the whole people shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, every man straight before him. May the Lord bless His word. Father God, once again we entrust our prayer time, especially for you in this Lord, and to all our brethren present tonight. I pray that your wisdom and your Holy Spirit will speak in our heart. Thank you for the opportunity, Lord, to blow the trumpet in our prayer time. We commit our lives unto you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Our topic this tonight is about shout of victory. So sa ating mga kapatiran, sana sa gabing ito ay kahit saan ka man sa bahay mo, just shout victory in Jesus' name. Amen. Amen. Kahit hindi ko kayo makita kung saan man kayo, tonight, this is our night to shout victory because Hallelujah. victory on the cross of Calvary. Amen. So, kailangan po natin na tayong kailangan pang katakutan sa mundong ito. But we are advised and we are informed by God
we must stand firm and let us declare victory in our Christian life, in our faith, in our relationship with the Lord. Now, most important thing that the Apostle Paul says in the book of Ephesians 6:10, be strong in the Lord, in the power of His might. We need to stand in victory. Mga kapatid, victory is one of God's promises from Genesis to Revelation. Kahit saang libro, saang books ng Bible, from Genesis to Revelation, ang katagumpayan, victory, was offered to all people of God. So kapatid, tonight, ang katagumpayan ay binibigay ng Diyos sa atin. Binibigay. We need to accept, we need to receive the victory because kapatid, pag tinanggap mo yung katagumpayan, pag tinanggap mo ang katagumpayan sa buhay mo, wala kang tinanggap kundi ang ating Panginoong Jesus. Because Jesus Christ is our victory. So ito po ay promise ni Lord. At pag once na ang promise ni Lord na tayo po ay magiging victorious, tayo po talaga, I believe 100% in my heart as a believer, as a pastor, that the promises of God is true and the promises of God is no one can stop and no one can cancel God's promises in our lives. Just stand Amen. on His promises. Mawala lang po yung promise ni Lord sa atin, mga kapatid, kung tayo mismo ay ayaw ng katagumpayan. Yes. Ang katagumpayan ay hindi po mangyayari sa atin if we are not willing to receive a victory from the Lord. Kaya mga Right. kapatid, sa lahat po ng dumalo ngayon, mayroon tayong mga 39 na mga dumalo ngayon. According sa nakikita ko, tayo po ay mga victorious Christian. I pray and I believe that walang isa man sa atin na we are defeated, but tayo po, we are ordained to victory because we serve the King of Kings. We serve the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Atin pong nililingkuran ay matagumpay na Diyos at walang makatalo sa Kanya because He is the Almighty God. Kaya si Joshua, kung makikita mo, walang doubt sa puso ni Joshua. Wala siyang alinlangan na ang tinatawag na katagumpayan na binibigay sa kanya ni Lord. Talagang interesado siya at hindi lang interesado, he was excited to accept and above all, hindi lang pa to accept, but to manifest the victory in His days. Makikita po natin na sa kapanahunan ni Moses, ay si Moses yung victorious na servant ng Lord. Ngayon, nang si Moses ay makita natin, when the time of Joshua, napatay na si Moses, so when Moses dead or died, so makikita natin si Joshua ang siyang nag-take over ng kanyang tinatawag na trabaho. Mga kapatid, sa gabing ito, lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng trabaho. Lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan to finish the work. Kailangan po natin na pag sakaling ang iba na mga ibang mga pastors natin ay namamatay na, nawawala na. So kapatid, hindi mo alam, ikaw pala ang tinatawag ni Lord para pumalit
sa mga anak ng Diyos na lumisan na nandoon na sa kanyang kaharian, nandoon na sa kanyang promise, nag-i-enjoy na, then let us enjoy the task na kung saan binigay ni Lord sa Amen. atin. Si Joshua po ay nagagalak. He was excited na pangunahan ang mga Israelites na kanilang maaangkin ang promesa ng Diyos. Kapatid, kailangan pong malaman natin, once na ang Panginoon ay nagpromesa sa atin, tandaan mo, ang promisang iyan ay mangyayari sa atin. Hallelujah. Amen. We need to stand in victory. Kailangan lang po nating tayuan. We need to stand na ang katagumpayan ay nandito sa atin. Makikita po natin according to tinatawag natin na Joshua chapter 1 na ang Jericho po ay talagang saradong-sarado. Bakit? Bakit po sarado sila? Dahil po sa mga anak ng Diyos. Dahil po sa mga Israelites. Kapatid, natatakot sa atin ang dyablo. Dahil nasa side tayo ng katagumpayan. Right. Tandaan natin yan. Takot na takot ang dyablo sa atin because we have the power from the Lord Jesus Christ. Hallelujah. That's why we have the power, the name of Jesus. It is our sword, it is our power, it is the promise of God na pag ginamit po natin ang pangalan ng ating Panginoon, you are in the side of victory. Hallelujah. Kaya kapatid, huwag kang matakot na gamitin ang ating sandata, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kailangan natin na bigyan ng pagkakataon na tayo naman ang gumawa ng gawain ng Panginoon, na i-demonstrate ng Panginoon sa ating mga buhay ang katagumpayan. Iyan yung sa akin kapatid bilang pastor, iyan po yung tinatawag na kagalakan sa puso ko na makita ko na ang aking ginagawa para sa Panginoon ay nagtatagumpay. Ang ginagawa sa Panginoon ay nagaganap. Ang mga promesa ng Diyos, ang mga bagay na ginagawa ko, ito pala ay fulfillment ng promises ng Lord. And pag nakita ko yan, I know in my heart that I am in a victory life or victorious life. Diyan ako sa side ng katagumpayan. Pero pag wala po akong makita, pag hindi ko nakikita na ang promises ni Lord ay na nangyayari sa buhay ko, hindi po natin masasabi na we are victorious Christian. Kapatid, God's purpose for us is to experience victory. Sabihin natin sa gabing ito, God's purpose for me is to experience victory. Hallelujah! Ang expectation po ng Panginoon sa atin ay katagumpayan. At yun din ang expectation ng Panginoon kay Joshua, na hindi niya makita si Joshua na palagi siyang talo ng mga taga-Jericho, palagi siyang talo ng mga Canaanites. Ang ini-expect ng Panginoon na si Joshua ay palaging victorious, palagi niyang tinatalo ang mga kalaban. Kapatid, bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin na ipakita sa Panginoon, sa ating Diyos, na tayo nga ay matagumpay na mga anak ng Diyos. Amen. Makikita natin, kapatid, na ang katagumpayan na yan, kailangan nating ma-experience ang katagumpayan
Anong mga katagumpayan? We need to experience freedom in our lives. Kapatid, sa gabing ito, suriin po natin ang ating mga buhay. Did you experience victory Right. in your life? Totoo ba na nag-i-enjoy ka ng katagumpayan sa buhay mo, na totoo ba tayo ay free sa anumang mga daya ng diablo sa buhay natin? Kung na-experiencehan po natin na tayo ay mayroong freedom because of the Lord Jesus Christ, then you are victorious. Kasi isa yan sa mga gusto ng Diyos na ma-experiencehan natin. Right. Ano pa? Amen. Ano pang mga experience? Gusto ni Lord yung ma-experiencehan natin sa gabing ito, yung complete healing sa lahat ng sakit. Gusto na ma-experiencehan mo sa buhay mo kung ikaw sa gabing ito ay mayroong karamdaman, mayroong sakit, mayroong iniindang, anumang tinatanim siya. Gusto ng Panginoon na maka-receive tayo at maka-experience po tayo ng freedom sa ating mga karamdaman. Amen. At yan po ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So, experience victory. Yan po yung purpose nito sa buhay natin. Experience victory, freedom, healing. Yan po palagi ang problema ng tao, yung sakit sa ating human life. Lahat na lang masakit ang ulo natin, masakit yung mata natin, masakit yung lalamunan natin, masakit yung balakang ko, masakit lahat-lahat. Yun po ay trabaho ng diablo at gusto ng Panginoon na ma-experience natin yung freedom sa mga sakit na yan. And tonight, sana po lahat tayo will experience the freedom that comes from the Lord Jesus Christ. Para na tayo ay magkaroon ng totoong victory sa buhay natin. Another one is prosperity. Gusto ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng freedom doon sa tinatawag na poverty. Yun pong mga debt natin, yun pong mga utang natin. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng freedom from debt. Amen. Kailangan natin, kapatid. Kasi Amen. when I was a pastor in Kadulunan, no? At ako po ay nalipat dito sa Sibalom. Ako po ay nabigla at ako po ay talagang parang sumasakit yung dibdib ko na marami palang mga pastor ang libing sa utang. Marami palang mga lingkod ng Diyos na parang nandyan po sila, wala po silang freedom, nandyan po pala sila sa bondage ng poverty na ang kanilang buhay habang nagpapastor ay punong-puno pala sila ng utang. At ang masakit po sa akin, sinasabihan po ako na ang mga pastor daw ay sinungaling, ang mga pastor daw ay mga kawawa kasi nangungutang, tapos pangungutang, hindi po bumabayad, tapos sasabihin pastor na sinungaling. Masakit po sa akin yan as a pastor. I told you this because I experienced talaga na maraming nasasakang pastor, maraming nasisirang pastor because of the work of the devil na kung saan, kapatid, ay makikita natin na ang prosperity ay hindi natin na-experience sa buhay natin. Tonight, sabi ng Panginoon sa kay Joshua, I will give you Jericho into your hand. Hallelujah. Ang Jericho ay mayaman.
Dahil ang Jericho ay maraming ginto. Ang Jericho ay maraming property na lahat na yan ay kailangang mapunta doon sa tinatawag na for the glory of God. At nangyari nga kapatid, na ang mga ginto ay kanilang inipon at nilagay doon sa property ng Panginoon. So kapatid, sa ating mga kapatiran ngayon, ang gusto ng Panginoon, ang purpose niya ay tayo po ay maka-experience ng prosperity. Hindi yung malibing tayo sa utang. We need to Amen. Hallelujah. the bandages of the enemy. Just declare tonight that the power of darkness, itong espiritu ng pagkakautang ay mawawala sa In the ating mga name of buhay. Jesus. At po ay bigyan ng Panginoon tayo ng kapangyarihan na tayo po ay magiging prosperous. Tayo po Hallelujah. ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Amen. Napakaganda po. Napakaganda ng gusto ng Panginoon. And makikita natin, gusto ng Panginoon na maka-experience tayo ng tinatawag na abundant life. Na hindi lang po yung mga mayayaman, yung nag-i-enjoy doon sa magandang restaurant, hindi lang po yung mga may sasakyan, yung palaging pumupunta kung saan-saan. Kailangan po natin, kapatid, na tanggapin or kailangan po natin na magiging isa po tayo sa tinatawag na pag-angkin ng promises ng Lord. Na ang sabi niya ay pagpalain niya tayo na ang buhay natin ay maging abundant life. Walang purpose ang Panginoon na tayo po ay maging pulubi. Walang purpose ang Panginoon. That's why sinabi ni King David, mula noong bata pa ako, until now, tumanda na ako, wala pa akong Kristiyano, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na nanghihingi dahil pinapagyan ng Diyos. Yan kapatid ang kailangan natin. Kailangan natin, kung tayo ay manghingi tayo sa ating Amang nasa langit, because our God is able to prosper us. He is able to give us what you need. Amen. Yun ang pinaka-importante. Kasi minsan parang dinadaya tayo ng diablo. So don't be deceived. Akala natin kasi sa Panginoon, hindi kaya ng Diyos ito. Hindi kaya ko ng Panginoon na suplayan. Kaya yung makapag-supply sa akin ay yung Bombay. Huh? Kaya parang hindi tayo kayang i-provide ni Lord, kapatid. Tandaan mo sa gabing ito, the purpose of God is to live abundantly. Yes, amen. Kailangan po natin, don't limit God. Just exercise your authority as a children of God. Na ang sabi ng Panginoon, whatever you ask in my name, I will do it. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kapatid, napakaganda talaga ng promesa ng Panginoon. Whatever you ask in my name, I will do it, sabi ng Panginoon. And God is not a liar. Hindi po natin ng Diyos. Once na humingi ka sa Panginoon, talagang ibibigay yan ng Lord. Right. I experience it in my life. Yes. Na ang humingi ko sa Panginoon ay binibigay niya. Yan kapatid, dahil alam ko na ang purpose ng Panginoon, kaya sinasabi ko ito sa mga pastors natin, sa mga kasamahan ko dito sa prayer group at sa mga pastors from different denomination, the purpose of God is to experience victory, to experience abundant life, to experience all the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. Yan po yung tinatawag na
promises ni Lord. Hindi lang po tayo physical, hindi lang po tayo spiritual, mayaman tayo spiritual. Totoo yan, hindi ako nagsasabing hindi. Yes, 100%, but balance po ang Panginoon. Once na naglingkod tayo sa Kanya, hindi lang po tayo mayaman spiritual, mayaman din tayo sa physical habang Yes. nandito tayo Hallelujah. Hallelujah. enjoy God's favor, God's blessing in our life. Kasi Yan kasi ang promise ng Lord. Kaya pag gusto mo, kapatid, gusto mo yung abundant life, huwag kang tatamad-tamad. Amen. Just work out. Just do your part. Kasi ang nangyari sa atin parang one-sided lang tayo. Bahala na si Lord sa akin. Kasi nag-promise sa akin si Lord, O Lord, ikaw na yung magpadala sa akin ng pera. Bahala ka na sa buhay ko. No, that is wrong concept. That is wrong perception. Kaya kunin po natin yan. Sabi ni Lord, faith without work is dead. Right. Kaya hindi po tayo nakapa-experience ng katagumpayan because, kapatid, wala tayong ginawa. Makikita natin dito, kapatid, ang katagumpayan ni Joshua. Si Joshua, hindi lang siya nagsabi, Lord, sige, ibagsak mo na ang walls of Jericho. But Joshua observed the commandments of God. At sa kanyang pag-observe, ginawa niya ang utos ng Panginoon. At dahil may action si Joshua, nangyari na ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita ng ating Diyos sa pamamagitan ni Joshua na ang walls of Jericho bumagsak flat, kapatid. Doon ko nakita kung anong Diyos mayroon tayong pinaglilingkuran. So ano ang sabi ng Panginoon kay Joshua? Para bumagsak ang walls of Jericho, ang sabi po dyan, only shout victory. Sabi niya, only shout victory. Napakaganda. Sumigaw ka lang ng katagumpayan. Sumigaw ka lang, I'm victorious. You know, kapatid, may kapangyarihan po yan. Pag sinabi mo, I am victorious, may power sa bunganga natin. The power of the tongue, the power of the word, na kung ang sinabi natin ay katagumpayan, the victory will come. Yes. Mangyayari yan, kapatid. Ang sabi dito ng Panginoon kay Joshua, you only shout the victory. Ibig sabihin, shout a declaration. Habang kayo ay umiikot araw-araw sa Jericho, i-declare ninyo anong mangyayari. I-declare mo, kapatid, sa buhay natin ngayon, anumang buhay mayroon ka, i-declare mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Let us shout. Glory. Hallelujah. Iparinig natin sa dyablo ang gusto natin sa buhay natin. Iparinig mo sa dyablo na according to the word of God, ako ay pinagpala ni Lord. Amen. Because I am blessed. I am created in the image of God, in His likeness. Iparinig natin sa dyablo. Ay paano kasi kung minsan yung pinaparinig natin sa dyablo, oy kawawa naman ako. Oy ang dami ko ng problema. Ano ba ito? Huwag kang magparinig sa dyablo ng ganyang mga salita. Hindi yan sinabi sa atin ng Panginoon. Right. Na iparinig natin na yan lagi yung declaration mo. Declaration natin, ay paano kasi pastor, ganito kasi kami, palagi kaming pulubi kami, wala kaming pera, wala kaming bahay, wala kaming lupa, lahat-lahat na lang wala. And that is, kapatid, word of defeat. Right. So don't declare, kasi nakikinig ang dyablo.
But ang utos kay Joshua is shout the victory. Tonight, the same word, shout the victory. Hallelujah. Shout a declaration of Amen. promise. Shout a declaration of God's promise na kung ano yung promesa ng Lord, yun yung iyong imimension araw-araw. Pag wala ka, kapatid, pag makikita natin, pag wala kang bigas, palagi mong i-declare. Huwag mong sabihin, wala kaming bigas, kapatid, maawa ka naman sa akin. Kapatid, ang iyong sasabihin, just quote the Philippians 4:19. Wala kaming bigas, but I know the word of God. But my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. Yes. We need to shout victory. Huwag mong sabihin, maawa ka naman sa atin, sister, wala kaming ulam. May ulam ka ba dyan? Pahingi naman. Kapatid, hindi yan, that is begging. Don't beg, kapatid. But shout victory. Just claim God's promises. Kailangan po natin God's promises, kapatid. In times, kapatid, na wala kang pera, wag mong sabihin, wala ako ngayong pera, mainit yung ulo ko. Don't say that. Just say, but my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus, Philippians 4:19. At kung hindi mo kaya yung Philippians 4:19, lumipat ka doon sa ibang promises, lumipat ka naman sa Matthew chapter 6 verse 33. At sabihin mo naman, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the blessing, all that I need will be added unto me. Hallelujah! Amen! Yun po, kapatid. At kung makikita mo, kung hindi mo kayang i-declare yung Matthew chapter 6 verse 33, lumipat ka naman sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Amen. Lord. Yan po yung shout of victory. Yan po ang kailangan natin sa ating battle ngayon. At makikita natin, huwag kang magsabi na wala ako. Huwag kang magsabi ng negative. But speak victory. Shout victory. Declare the word of God. Declare God's promises na ang promesa ng Panginoon ay mangyayari sa ating buhay, mangyayari sa ating pamilya, mangyayari sa atin habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Amen. 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 Don't shout negative. Don't shout wala kang pera. Don't shout na mayroon kang sakit. Huwag mong aminin na wala kang pera. Huwag mong aminin na may sakit ka. Huwag mong aminin kawawa ka. Huwag mong aminin na walang kapangyarihan ang Diyos. That is called lie. Right. Sinungalingan ng diablo. Don't accept that lie. Don't receive that word because that is the word of defeat. But accept and memorize the word of God because the word of God is, there is victory in Hallelujah. the word of God. Amen. So, kapatid, sa gabing ito, don't be a victims but a victorious prayer warriors. Amen. Hallelujah. Huwag po tayo, mga warriors tayo. So huwag kang magpabiktima sa mga walang kwintang salita ng diablo. But enjoy your life sa salita ng Diyos that we are God's warrior. We are Hallelujah. God's army. Let us marching for victory.
Yun kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon sa kay Joshua. Pangalawa po, be a man or be a man and woman of war. Kailangan po tayo na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo po ay sumasabak po sa labanan. Kaya pag ang diablo po ay kinakalaban ka ng mga masasamang pag-iisip, just fight and use the word of God, because we are a men and women of war. Hallelujah. Disenyo po ng Diyos is to fight against the devil. Ang disenyo po ng Diyos sa atin is to destroy the works of the devil. So, Hallelujah. a men and women of war. Sana kapatid, Amen. ikaw ay nakikipaglaban. So wag kang manatiling nakakipot po yung ating mga bunganga. Let us declare and let us speak Right. victory. Hallelujah. Kailangan po natin engage in battle and depend and rely only to Christ. Kailangan po natin, si Joshua ay wala siyang pinakinggang iba, kundi ang Panginoon. Si Joshua ay wala siyang dinidipindihan, kundi ang salita lang ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya, yun lang ang kanyang gagawin. Tonight, kapatid, huwag kang makinig sa mga negatibo na sinasabi ng diablo sa buhay mo. Makinig ka sa salita ng Diyos. Makinig ka sa banal na Espiritu, because the Holy Spirit will speak to you. Amen. Na ang banal na Espiritu will give and give us wisdom para po tayo ay maging isang matagumpay. Just rely only to Jesus Christ. Hallelujah. So ang sabi po dito in Joshua 6:2, and the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king, and the mighty men of valor. Alam kasi ni Lord na ang mga tao, ang mga army ng Jericho ay mga mighty valor. Sila po ay mga tinatawag na magagaling makipaglaban. Kapatid, kahit ano pang galing ng tao, kung wala sa kanya ang kagalingan ng Diyos, kung wala sa kanya, talong-talo yan ng mga anak ng Diyos. Amen. Dahil mayroon tayong Panginoon, at ang Panginoon na ating tinitiwalaan ng ating buhay will give us success, will give us the victory, because we are children of God. Ang sabi ng Panginoon, verse 3, you shall march around the city bilang mga warriors. Let us march. Tayo po lagi ay dapat na naka-battle, engage sa battle araw-araw. Araw-araw mayroon tayo nagawa ang battle na iligtas ang mga tao. No? Mag-preach ng word, magpanalangin sa may yan po ang battle na gusto ng Panginoon. Kailangan tayong maging matagumpay. Ang sabi niya, you city once is you shall go 6 days. Ang sabi niya, gawin mo ito sa 6 na araw. Pakipagbaka, umikot ka, ikutan mo, at let us use our weapon. We need to battle in spirit. Na habang iniikutan nila yung Jericho, sila po ay nagwa-warfare, sila po ay nananalangin, sila po ay talagang nakikipaglaban sa espiritual, at ganun din sa ating mga buhay. Let us fight. So makita natin, march around the city, show your power. Yung ibig sabihin, kapatid, na habang tayo ay nag-i-engage sa ang labanan, ipakita mo na ang kapangyarihan ng Diyos
ay nandito sa ating mga puso. Amen. Nandito sa ating buhay. So, don't disobey God. Kung ano yung utos ng Panginoon, do it. Don't disobey. Marami kasing mga Christian ngayon, inuutosan ng Diyos, pero ayaw gawin. Kapatid, dito po sa prayer time natin, kailangan po natin walang susuway. Kailangan po natin na gawin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Because if you disobey God, then, kapatid, you are a loser. Once you disobey, ikaw po yung talo. Hindi po ako. Yung nagdi-disobey, yun yung matatalo. So, kailangan po natin tonight, kapatid, ang ikatatlo po, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, blow the trumpet. Pahunihin niyo po. Sabi niya, blow the trumpet. Blow the power of God. Doon po sa blow ng trumpet, the power of God will be released and it will destroy the walls of Jericho. Amen. Pag release mo yung power ng Lord, release yan ka, mag-work ka, release the power of God because you destroy the works of the enemy. Kaya kailangan po natin palagi nito every day. Pray, time, spend time, use the trumpet, and to destroy the walls of Jericho. Because kailangan po natin yung kapangyarihan ng Diyos para po magtagumpay. Last verse po, ang sabi dito in Joshua chapter 6 verse 20, so the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound, the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Purihin po ang Panginoon tonight. Gusto mo bang maangkin ang syudad mo? Gusto mo ba yung victorious life? Kapatid, sabi dito, blow your trumpets. Shout the victory. Tatlo po yan. Blow the trumpet. And number 2 po ay be a man of war. At ang una po ay we need only to shout victory. Sa gabing ito, kapatid, as I end, sa gabing ito, kailangan po natin na gawin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Ang sabi po, blow the trumpet means destroy the walls of Jericho, destroy the strongholds, demolish every opposing spirit in your victory. Hallelujah. Anumang mga bagay ang gumagapo sa atin, bakit hindi tayo magtatagumpay? Let us surrender to the Lord. Sa gabing ito, mga kapatid, mayroon bang mga bagong umaten sa gabing ito so that I can... Yes, mayroon mga bago. Para po magkaroon tayo ng freedom, deliverance, healing, at victory. May dyan po ba? Say amen. Okay? Mga bagong aton. May mga bago ba dyan? Sabi lang ng amen. Amen. Mayroon po. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa nag-amen para po mag-umpisa ang katagumpayan sa buhay natin. Let us allow the Lord sa ating mga puso na pumasok. At pag pumasok ng ating Panginoon, umpisa na ng katagumpayan sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin sa gabing ito. Sundin lang po natin itong maikling panalangin at tayo po ay dadako sa ating mga prayer request. Let us pray. Diyos na makapangyarihan, ako po ay nagpapasalamat
Ako po Na ay iyo. nagpapasalamat. Salamat po na ikaw ang Diyos ng katagumpayan. Ako po ay Salamat nagpapasalamat. po dahil ikaw ay Diyos ng tapat. Sa gabing ito, Sa gabing ito, inaalay ko ang aking buhay sa inyo, Panginoon. Tinatanggap ko Panginoon. sa Jesus bilang aking Jesus. Panginoon Bilang aking at tagapagligtas. Patawarin mo po ako pare mo po ako sa lahat Patawarin ng po. aking mga kasalanan. lahat. Ugasan mo po ako, Panginoong Jesus, ng iyong banal na dugo. Ugasan mo po ako. At sa gabing ito, Sa gabing ito, inaangkin ko naangkin ko ang kaligtasan ang kaligtasan sa aking buhay. Buhay. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, isulat mo po Sa aking buhay. isulat mo ang Panginoong aking Jesus. pangalan ang aking pangalan lahat ng buhay. sa aklat ng buhay. Sulat niyo po At sa gabing ito, Sa gabing ito, ang aking i-guide pangalan mo po ako sa matuwid na buhay. sa aklat ng buhay. At sa gabing ito, Ituwid, i-guide mo ako sa ayaw Matuwid ko po sa na matuwid na pamuhay. buhay. kahit mo ako sa matuwid na pamumuhay. at maraming salamat At maraming salamat sa banal na Espiritu ng Guide niyo Espiritu po sa matuwid na na kumikilo pamumuhay. At maraming salamat sa banal na at ang banal Espiritu na Espiritu na ay kumikilo siyang kikilos sa aking siyang buhay. kilos. Pinupuri ko, Panginoon, ang iyong pangalan Pinupuri ko, Panginoon, ang iyong at pangalan. binibigay ang ang Espiritu buong ang puso siyang kumikilo sa aking buhay. sa pangalan ni Jesus Sa Pangalan pangalan na aking Panginoon ng Panginoon. at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapatid, sa gabi ito, congratulations and welcome to the family Panginoon of at God. tagapagligtas. At nagpapasalamat po tayo na Amen. ang sino mang tumanggap sa ating Panginoon, ikaw po ay binigyan ng ating Panginoon ng kapangyarihan na ikaw ay anak ng Diyos. At dahil anak na tayo ng Diyos, anytime, pwede na po tayong lumapit sa ating Ama at humingi ng tulong, humingi ng Amen. pagpapala. Kaya sa gabing ito, tayo po ay dadako na sa ating mga prayer request. Ang una pong prayer request, Mr. Kuni, prayer for his friend o her friend na si Gigi Paraiso. Tayo po ay manalangin na magkaroon po ng complete healing kasi nandoon po sa hospital. Let us pray. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Oh Jesus, we declare right now as your word, oh God, that you are the God that healeth thee. Right now, we destroy the works of the devil upon the life of Gigi Paraiso. In those name, I declare, oh God, good health. I declare life upon her right now. And Lord, the devil has no power, has no dominion over her. But in the name of Jesus and by the blood of the Lamb, we are free from sickness and disease in Jesus' name. And right now, Lord, I life upon Gigi right now in Jesus' name. Father, continue to supply her need and continue, Lord God, to bless her life. Nasa gabing ito, Panginoon, ay kanyang maramdaman ang iyong biyaya, ang iyong healing sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya na mawala in Jesus' name. Wala na, Panginoon, ang sakit ng tiyan, kundi, Panginoon, ang sakit Hallelujah. ang kagalingan sa kanyang buhay in Jesus' name. Panginoon, ang request ko sa kanya na magkaroon din siya ng kagalingan sa kanyang mga
anxiety at depression. In the name of Jesus, we destroy Hallelujah. depression, we destroy the spirit of anxiety. In Jesus' name, you have Yes, in Jesus' you are name. already defeated 2,000 years ago. In Jesus' name, I declare, oh God, victory sa buhay, Lord, ni Leslie Yes. sa gabi ito. In Yes, Jesus' Lord. name, dahil walang Yes. kapangyarihan ang diablo. Because, Lord, your word, it says that in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Right now, we declare that Jesus Christ is Lord over the life of Leslie. In Jesus' name, receive your now. Yes, In oh Jesus' God. name. Hallelujah. And Father God, right now, sinikilyuhan namin ang iyong banal na dugo, ang buhay ni Leslie, at dinideclare namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa kanyang buhay sa gabi ito. Hallelujah. Glory. Area Babakaya, Pulo Karababakande. Father God, right now, we speak, Lord God, sa buhay, Panginoon, ni Lindsay, Panginoon, sa kanyang birthday ng kanyang boyfriend sa araw na ito, Panginoon, na siya po ay bigyan ng magandang katawan at magandang buhay. At Panginoon, patuloy pong yan, iyong power at ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay maihayag sa kanyang buhay sa gabing ito. In Jesus' name, lalo ang kanyang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, Lord, in the name of Jesus, anumang sakit may Panginoon, anumang mga bagay sa kanyang tinatanim ng diablo sa kanyang likod, sa kanyang ulo, Panginoon, yung mga dysmenorrhea, in Jesus' name, I rebuke Yes, in Jesus' name. And I speak right now that healing, Lord, from every sickness and disease, in Jesus' name. I speak healing in Jesus' name. Amen. I declare freedom, oh God. I declare deliverance upon their lives, Lord God. Deliverance from sickness and disease in Yes, Lord. Lord, nagagalingan, katagumpayan in Jesus' name. Panginoon, kami po ay lumalapit sa aming kapatid, Sister Lai, praying po sa kanyang mga Lord, na hindi siya, Panginoon, magkaroon ng wuris sa kanyang buhay in Jesus' name. Ano man, Panginoon, na aming mga pangangailangan, Lord, as your word it says, that you will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang kanyang financial need will be supplied tonight in Jesus' name. Ang kanya, Panginoon, na mga hindi Amen. Hallelujah. faith in Jesus' name. Lord, hindi siya magkakautang sa pangalan ni Jesus. And Lord, Hallelujah. ay mapapadaran, Panginoon, dahil alam namin, Lord, you supply our needs. In your word, it says, Lord, that you will never leave us, nor forsake us. At ikaw po rin nagsasabi, Lord, na those who call upon the name of the Lord shall not put to shame. Yes, We declare Jesus ang iyong kanilang sa kanyang buhay, Panginoon, araw-araw. I declare in Jesus' name. Father God, pinadala po namin ang prayer ni Sister Pat na kung saan, Lord, na matuloy po ang board exam ni Rachel. yes, in the name of Jesus. We claim, Lord, the victory. We claim Yes, oh God, in the name of Jesus. pagkapasa po ni Rachel, Lord, sa kanyang Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. No doubt, Lord, 100% we believe Yes, oh God. Hallelujah. people. And we declare from God victory. Dahil, Lord, ikaw ang nagsabi, anuman ang hilingin namin sa inyo, anuman, Lord, ang aming panalangin sa gabing ito. Lord God, ang sabi ko, I will do it in the name of Jesus. Kaya, Lord, Yes, we believe in your power. ni Rachel, Lord, sa kanyang exam.
28 and 29 of this month of December. Speak Jesus' name. God, the passing of the examination of Rachel. Yes, Lord. Jesus' name. Hallelujah. Because highly favored, oh God. We are choosing generation. At ang iyong pagpapala, Lord, ang iyong kamay ay nandito sa aming mga anak mo. Yes, Panginoon, dinidinig din namin sa inyo na matunaw po ang bukol sa mata ni Liam na 7 months po sa pamangkin. Hallelujah. Ay iyong Lord ang mga Yes, Lord. Jesus. Glory. cancel Oh, hallelujah. Jesus' Yes, name God. na walang kapangyarihan at sa pangalan ni Jesus, mawala yan sa pangalan ni Jesus. Alabuhin, na mamahal, kukulo magkaya, rakulo magkaya, sa karayapan. Your promises is true. And Lord, sa ito, Yes, God. Lord, hallelujah. panahon sa kanilang Bible study doon po, Yes, Panginoon. God. Glory to Alam your name, O God. maraming mga kabataan, maraming mga matatanda. Use Sister Pat, Lord, for your glory, Yes, for your God. honor. Yes, God. Hallelujah. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Wisdom, Lord, courage, oh God, to speak your word. And Lord, Amen. your will be done. Will manifest upon her life in Jesus' name. Gamitin mo si Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Glory. For your glory and for your honor, Panginoon, at ang kanyang mga at ang iyong salita ay matatanggap ng mga tao doon, Lord, sa kapayaan. I speak right now, blessing after blessing, victory, salvation over salvation, in Jesus' name. Panginoon, amin dinadala sa inyo, Sister Carol, ang kanyang prayer request, Lord, about sa mga empleyado ng gobyerno na mga vaccinated, Lord, mga hindi na vaksinan, Panginoon. Lord, I speak, Lord, Yes, Lord. Hallelujah. for your wisdom. Amen. Lord, we need vaccine, oh God, but we need your power. We need, Lord, Yes, oh God. Hallelujah. we need miracles, Lord, in our life. Yes, Lord. We are covered by the blood of the Lamb. At hindi po Yes, namin amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. in Jesus' name. And In Lord, Jesus' name. kahit nasa mga inihimpit ng aming gobyerno, right now, Lord, we cancel the implementation, Lord. Yes, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Sa We speak, pangalan ni God. Hallelujah. sa pangalan ni Mighty plan name of Jesus' name. And Lord, Amen. Hallelujah. mga anak mo, makikipagtagumpay at salamat po na walang kapagpagitan at vaccine Yes, sa oh God. buhay Hallelujah. Hallelujah. Glory. Isu. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Salamat po na kaming mga prayer warriors, Lord, na iyong po ng kapangyarihan. Oh, hallelujah. To shout victory in the name of Jesus. Hallelujah. Our country, we pray for the Philippines, especially Amen. Lord, Yes, Lord. Hallelujah. Father God, we know and we knew, Lord God, that you are the God na Yes, Lord. nagbigay, Glory to your name. Lord, Hallelujah. Praise your Lord, name. we declare righteous, Lord God, hallelujah, leaders, and By the name of Jesus, oh God. Hallelujah. constitution in Jesus' name. And Lord, bigyan mo kami ng leader noon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kanya, Hallelujah. in Jesus' name, ng eleksyon na ito ay magiging clear, walang anumang mga na mamagyari sa aming bayan, Panginoon, sa aming bansa. In the name of Jesus, Amen. Hallelujah. is for Christ.
Yes, Lord. Yes. Lord, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga umaten sa gabing ito. Salamat, Lord. I speak blessing upon their lives right now. I declare, oh God, protection ng dumalo sa gabing ito. And I declare, Lord God, your blessing and Lord, your abundant life upon their body in Jesus' name. At Lord, salamat, Panginoon, kahit na sa aming mga koneksyon sa internet, anumang koneksyon mayroon kami, LDD, Yes, Globe, God. Smart, at anumang internet connection, I declare ng magandang signal, Yes, magandang Lord. connection. Favor, oh God. Yes, For hallelujah. Patuloy sons and daughters of God in the name tumunod of ng Jesus. prayer time in Jesus' name. Patuloy Jesus' kami name. ng wisdom, Hallelujah. health, aming mga kapatiran, Lord, na mayroong mga karamdaman. Salamat, Lord, yung kapangyarihan, your Holy Spirit, victory in Jesus' name. We pray Amen. for our defensive loved ones right now, na aming mga pamilya, Panginoon, in the name of Jesus, I declare that the salvation, Lord God, will prevail in our loved ones, lalong-lalo Amen. Yes, Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. let the power of the Holy Spirit Yes, Yes, Lord. Lord. Hallelujah. will go in every family na kung Yes, saan oh God. hindi pa naligtas sa gabing ito. Holy Spirit, Oh, Holy Spirit, touch them and save them in Jesus' name. Yes, Panginoon, God. sa Hallelujah. mga kapatiran namin hanap ng trabaho, sa gabing ito, alam mo kung sino sa amin ang nangangailangan. In the name of Jesus, open Yes. the window of heaven and Hallelujah. force upon their lives na magkaroon sila ng magandang trabaho, magandang tahod, magandang Amen. Hallelujah. Jesus. And Lord, I speak financial blessings sa kanilang mga buhay. Lord. Kaya Lord, ay pagdala sa amin na kami po ay maiahon sa lahat ng klaseng mga utang, Panginoon. And Lord, speak right now your spiritual maturity sa lahat Amen. ng Yes, Lord, Lord. Hallelujah. spiritual na pananampalataya sa iyo. Let your people, oh God, will become strong. Gamitin mo ang bawat pastor, bawat kapatid na magsasalita tuwing gabi, Lord, na yung Lord. ay magkaroon, Panginoon, ng Hallelujah. pagpapala Glory. bawat Amen. umaattend ng aming prayer time. Yes. Father, right now, into the unspoken request, alam mo, Yes. Panginoon, na bago kami lumapit sa iyo, you know it already, Lord, kung ano ang aming mga pangangailangan. Ang aming dalangin sa gabi ito, Lord, na thank you for answering our prayer. Thank you for ang aming dalangin. And right now, I declare, O God, the open heaven sa lahat ng dumalo sa gabi ito. We commit Thank unto you, you, Lord. we give you all the glory, honor, praises, and adoration sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at Hallelujah. Amen. Harap ayak harap. Amen. 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 Hallelujah. Glory. Let's open our camera. At mag-open ang camera, guys. Magbigay sa amin ng kanyang pagpapala. Salamat. Thank you, Pastor. Sa ating Thank you, Pastor. Welcome. Hallelujah. Lord. Hi, Sister Benedelia. Hello. Let's open our Okay. camera para makasama naman tayo sa Amilet, picture. Yeah. Hi, Cha. Yes. See you, wala Cha. ka mong pilit ya. Ayan. Wala. Okay, ba? Wala pilitan. Ayaw. Tayo ano niya ginapa kami. Oh? Mandatory, oo. Oo, Talaga? ginapa follow up gift. Nga ma-present dapat sang RP